Kumakalat na ang Mpox sa Pilipinas. Paano kumakalat ang Mpox? Saan nga ba galing? May bakuna na ba? Nakakamatay ba ito? Halina't ating alamin. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Saan bansa natuklasan ang Mpox? Ang monkeypox virus ay natuklasan sa Denmark noong 1958 sa mga unggoy na iniingatan para sa pagsasaliksik. Ang unang naiulat na kaso ng Mpox sa tao ay isang 9 na buwang gulang na batang lalaki sa Democratic Republic of the Congo noong 1970. Kasunod ng pagpuksa ng bulutong noong 1980 at ang pagtatapos ng pagbabakuna sa bulutong sa buong mundo, ang Mpox ay patuloy na umusbong sa gitnang, silangan at kanlurang Africa. Ano ba ang Mpox? Ang Mpox ay isang zoonotic disease, ibig sabihin maaari itong kumalat sa pagitan ng mga hayop at tao. Ito ay endemic, o regular na matatagpuan, sa mga bahagi ng Central at West Africa. Ang virus na nagdudulot ng Mpox ay natagpuan sa maliliit na daga, unggoy, at iba pang mamal na naninirahan sa mga lugar na ito. Ang Mpox ay isang sakit na dulot ng monkeypox virus. Ang virus ay maaaring kumalat sa mga tao mula sa isang host ng hayop, tulad ng mga rodent o non-human primates tulad ng mga unggoy. Ang virus ay maaari ring kumalat sa pagitan ng mga tao. Sa mga tao, ang Mpox ay maaaring magdulot ng mga sintomas na tulad ng trangkaso at isang makati, masakit na pantal. Ang paggamot para sa karamihan ng mga taong may Mpox ay upang mapawi ang mga sintomas. May bakuna sa Mpox. Maaaring makakuha ng bakuna ang mga taong may mataas na panganib sa sakit o kamakailang na lantad sa virus. Karamihan sa mga tao ay gumaling ng walang komplikasyon. Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring magkasakit ng malubha mula sa Mpox. Bihirang, ang Mpox ay maaaring nakamamatay. Mayroong dalawang uri ng Mpox, Clade 1 at Clade 2. Si Clade 1 ang responsable para sa kasalukuyang pagtaas ng mga kaso sa Central at Eastern Africa. Sa kasaysayan, ang Clade 1 ay nagdulot ng mas mataas na bilang ng mga malalang sakit kaysa sa Clade 2, na may hanggang 10% ng mga taong namamatay mula rito. Ang mga kamakailang paglaganap ay nakakita ng mas mababang mga rate ng pagkamatay na humigit kumulang 1 hanggang 3.3%. Ang Clade 2 ay ang uri na naging sanhi ng global outbreak na nagsimula noong 2022. Ang mga impeksyon mula sa Clade 2 Mpox ay hindi gaanong malala. Mahigit sa 99.9% ng mga tao ang nabubuhay. Ang Clade 2 ay endemic sa West Africa. Simula noon, ang Mpox ay paminsan-minsang naiulat sa gitna at silangang Africa, Clade 1, at kanlurang Africa, Clade 2. Noong 2003, isang outbreak sa United States of America ang nalink sa imported wild animals, Clade 2. Mula noong 2005, libu-libong kaso ang naiulat sa Demokratikong Republika ng Congo bawat taon. Noong 2017, muling lumitaw ang Mpox sa Nigeria at patuloy na kumakalat sa pagitan ng mga tao sa buong bansa at sa mga manlalakbay sa ibang mga destinasyon. Ang mga bansa ng Burundi, Democratic Republic of the Congo, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, at Zambia ay nakakaranas ng patuloy na paghahatid ng virus mula sa tao, mayroon ding ebidensya ng patuloy na paghahatid sa Central African Republic at Republic of the Congo. Ang mga bansang nag-uulat ng mga kaso ng Clade I Mpox na nauugnay sa paglalakbay mula noong ika-1 ng Enero taong 2024 ay kinabibilangan ng Angola, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Ireland, Malawi, Oman, Pakistan, Qatar, South Africa, South Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, at Zimbabwe. Ang patuloy na global outbreak ng Clade 2 Mpox ay nagdulot ng higit sa 100,000 kaso sa 122 kabuuang bansa, kabilang ang 115 bansa kung saan hindi naiulat ang Mpox. Ang pagsiklab ay sanhi ng sub-Clade 2b. Ano ang mga sintomas ng Mpox? Ang mga sintomas ng Mpox ay may posibilidad na magsimula sa loob ng 21 araw pagkatapos mong makontak ang virus. Maaaring mayroon kang mga sintomas na tulad ng trangkaso,
kabilang ang namamagang lalamunan, sipon o baradong ilong, at ubo. Maaaring kabilang sa iba pang mga sintomas ang namamaga na mga lymph node, lagnat at panginginig, sakit ng ulo, sakit ng likod, sobrang pagod, tinatawag na fatigue, pananakit ng kalamnan at pananakit ng likod. Mga 1 hanggang 4 na araw pagkatapos ng mga sintomas na tulad ng trangkaso, kadalasang nagkakaroon ng pantal sa balat ang mga tao. Kadalasan, ang mpox rash ay unang lumalabas sa mukha, kamay o paa at pagkatapos ay kumakalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang pantal ay maaari ring magsimula sa genital area, bibig o lalamunan. Maaaring mayroong maraming mga pantal, ilang mga betik o isa lamang. Ang mpox rash ay dumadaan sa maraming yugto. Ang mga flat spot ay nagiging paltos. Pagkatapos ang mga paltos ay napupuno ng nana, scab at nalalagas sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Sa buong panahon na nagsisimula ang iyong mga sintomas hanggang sa gumaling ang iyong pantal at langib, maaari mong ikalat ang mpox sa iba. Kabilang dito ang mga alagang hayop o iba pang hayop. Magpatingin ka agad sa iyong healthcare professional kung mayroon kang bagong pantal o sintomas ng mpox, kahit na wala kang kakilala na may mpox. Sino ang may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit na may mpox? Karamihan sa mga taong may mpox ay gumagaling ng walang malubhang karamdaman. Ang mga pangkat na may mas mataas na panganib ng malubhang sakit sa mpox ay mga taong may malubhang mahinang immune system, mga batang wala pang 1 taong gulang, mga taong nagkaroon ng eksima, mga buntis. Ang impeksyon sa clade 1 virus ay mas malamang na magdulot ng malubhang sakit kaysa sa impeksyon sa clade 2. Mayroon bang bakuna para maiwasan ang mpox? Ang bakuna para sa mpox ay tinatawag na Jynneos. Ang mga taong may edad 18 at mas matanda ay maaaring makakuha ng bakuna depende sa kanilang panganib na makontak ang virus. Ikaw ay napapanahon sa isang bakuna sa mpox pagkatapos ng 2 dosis na ibinigay sa pagitan ng 4 na linggo. Kung nagkaroon ka na ng mpox, hindi mo na kailangang magpabakuna. Ang virus na nagdudulot ng mpox ay nauugnay sa virus na nagdudulot ng bulutong. Ang JYNNEOS ay isang 2 dose na bakuna na binuo upang maprotektahan laban sa mpox at bulutong. Kailangang makuha ng mga tao ang parehong dosis ng bakuna para sa pinakamahusay na proteksyon laban sa mpox. Ang pangalawang dosis ay dapat ibigay 4 na linggo pagkatapos ng unang dosis. Gayunpaman, kung ito ay mas mahaba sa 4 na linggo mula noong nakuha mo ang unang dosis, kunin ang pangalawang dosis sa lalong madaling panahon. Nabakunahan ka man o hindi, patuloy na bawasan ang iyong panganib na magkaroon ng mpox. Ano ang iba pang mga paraan upang maiwasan ang mpox? Maaari mong maiwasan ang mpox sa ilang paraan. Kunin ang bakuna sa mpox kung ito ay inirerekomenda para sa iyo. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may pantal na mukhang mpox. Iwasan ang mga hayop na maaaring magdala ng monkeypox virus. Kung ikaw ang tagapag-alaga ng isang taong may mpox, limitahan ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga bagay at tela na ginagamit ng tao. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na pagkatapos ng anumang pakikipag-ugnay sa isang tao o hayop na may mpox. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng alcohol-based na hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% na alkohol. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nag-ulat ng mga kaso noong 2022 hanggang 2023 global outbreak ng humanpox na dulot ng West African clade ng monkeypox virus. Unang naiulat ang outbreak sa Pilipinas nang makumpirma ang isang hinihinalang kaso noong ika-28 ng Hulyo taong 2022, ayon sa Department of Health. Hindi na magtatala ang Pilipinas ng anumang karagdagang kaso ng humanpox. Noong Mayo taong 2023, idineklara ng tapos na ang public health emergency ng WHO. Samantala, hindi kailanman nagdeklara ng health emergency ang Departamento ng Kalusugan ng bansa. Mayroon pang 5 kaso mula noon, kaya naging 9 ang kabuuang bilang ng mga kaso. Ang huling 3 kaso ay noong Disyembre taong 2023. Walang mga kaso ng mpox ang iuulat para sa mga naunang buwan ng 2024. Samantala, isang bagong epidemya ng mpox ang higit na nakakaapekto sa Africa. Ang Department of Health, DOH,
Noong ika-19 ng Agosto taong 2024 ay inihayag na isang positibong kaso ng Mpox ang naiulat dito noong nakaraang araw. Detect po tayo ng isang case ng Mpox. So, ito yung pang-10 in the basic since December of 2023. At ito yung muna since the declarations of the Public Health Emergency of International Affairs. So, ito ay na-detect as August 18. Ito ay case at sa tatlong taong lalaki, Pilipino siya, wala siyang travel history. So, hindi siya naman ng Africa o ibang bansa. So, that means at may close and intimate contact siya before the symptoms started. And the symptoms started more than a week ago, started with fever o symptoms ng Mpox. At 4 days later, nakita yung distinct rash sa kanyang face, back, bottom, calf, sa dibdib at abdomen, sa groin, sa palms, and so on. Makita ang pasyente sa isang government hospital at na-connect to specimens. And hindi namin ma-account at that time suspect is traditionality, but of course, naman ko assign PCR result na bigwa sa RIPM. And the PCR result came back as positive for monkeypox viral TMD2. So, confirmed to. So, as a first time, naka-isolate pa yung Iyon ay sa isang 33 taong gulang na lalaki sa Metro Manila na walang naunang kasaysayan ng paglalakbay sa ibang bansa. Ang pasyente ay natukoy sa kalaunan na nagkaroon ng mas banayad na variant ng Clade 2, kapareho ng isa mula 2022-23. Ang kasong ito ay ang ika-10 sa pangkalahatan mula noong Hulyo taong 2022. Dalawa pang kaso ang nakumpirma sa Metropolis noong ika-26 ng Agosto. Noong ika-28 ng Agosto, kinumpirma ng DOH ang 2 pang kaso. Isa-isa sa Metro Manila at Calabarzon. Kinabukasan, ibinunyag ng tanggapan ng Kagawaran ng Kalusugan sa Central Visayas na mayroong 5 hinihinalang kaso ng Mpox sa rehiyon. Noong ika-1 ng Setyembre taong 2024, nagkaroon ng mas maraming kaso. 2 sa Metro Manila at 1 sa Calabarzon. Pagsapit ng ika-9 ng Setyembre, ang bilang ng mga aktibong kaso ay tumaas sa 14 o 23 sa pangkalahatan mula noong Hulyo taong 2022. Natukoy na ang Mpox sa 3 rehiyon sa mga oras na ito, kung saan kinumpirma ng DOH Cagayan Valley ang unang kaso sa rehiyon noong ika-7 ng Setyembre. Pagkalipas ng 2 araw ay nakumpirma ang bagong kaso. Pagsapit ng ika-16 ng Setyembre, mayroon na ngayong kabuuang 27 kaso ng Mpox mula Hulyo taong 2022. 18 mula noong Agosto taong 2024, 5 rito ay gumaling. Lahat ng 18 kaso ay walang tiyak na epidemiological. Pagsapit ng Mayo taong 2025, 911 na kaso ang naiulat sa Pilipinas mula noong 2024. May nagpakalat na naman ng fake news sa Mindanao na mag-lockdown daily sa Mpox. Nagkakagulo na ang mga tao sa pagbili ng face mask, ito ang pahayag ng DOH. Dagdag ni Herbosa, walang dapat ikabahala ang publiko dahil hindi nakikita ng kagawaran ang pagtaas sa bilang ng mga tinatamaan ng naturang sakit. In fact, nung nireview namin yung statistics ng Mpox last year at this year, mas mababa po ang cases ng Mpox. So, sa science, walang increase ng Mpox. Nakamask ka, kung may skin-to-skin contact ka, magkaka-Mpox ka. Yung mask po, para po yan sa airborne or aerosol spread microbes sa trangkaso, ubo, sipon. Ang Public Health Emergency of International Affairs ay Clade 1B Mpox. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. So walang dapat ikatakot. Kapag ang umaray, kami nasa mga medical community, then makinig kayo. Kung katahimik kami, ibig sabihin, wala kaming nakikitang problema. Kasi nakita nyo naman during the pandemic kung paano kami
Sa parehong buwan, ang Mindanao ay nahaharap sa pagtaas ng kaso ng Mpox na may hindi bababa sa 3 rehiyon na nag-uulat ng higit sa 12 bagong kaso.